Ganang hapon po, DZRH. Chris, anong probinsya mo muna rito? Nasa Taipei po ako. Nasa Neihu area ako ngayon, malapit sa Meko. Yung parang, oo. Okay. Nung maganap pang lindol, ikaw ay nasa loob ng bahay o nasa trabaho na? Nasa loob ako ng MRT nung gumanap yung lindol. Nasa ano po siya, yung brown line na papuntang Taipei Zoo na MRT line. So nasa ano siya, nasa elevated level siya. Parang MRT ng Pinas na nasa taas siya. Oo. Okay. Chris, anong apelyido mo pala at taga saan ka sa Pilipinas? Apelyido ko Joe. Taga Manila po ako sa Pilipinas. Chris Joe. Ba, maganda yung apelyido nito. O baka may lahing Taiwanese si Sir Chris. Meron po. May lahi ka nga. Anyway, ikaw, anong trabaho mo riyan? Video editor po ako. Paano mo i-describe yung karanasan mo kanina sa tren, sa MRT nila? Talaga bang talagang nagpalipat-lipat ba ng pwesto yung pagkakaupo mo, pagkakatayo mo? Talaga bang napakalakas? Napakalakas. Lumabas kaming lahat kagad. Kagad. Huminto. Ramdam kami kagad na lakas ng lindol, tapos lumabas kami kagad ng station. Tapos, ayun, yung bubong ng station, yung ceiling, talaga nakikita mong gumagalaw talaga left and right, ganyan. Tapos yung natatakot na baka mahulog pa siya. Pero nasa loob kayo ng tren, huminto bigla? Hindi. Ang nangyari, so yung train, nag-stop sa station kasi yung tamang-tama, yung babaan ng station na mismo siya. Bali sa station ako ng Wenhu Park. Wenhu Park ba yan? Basta isang park na station. Tapos nakabukas yung pintuan na, yung babaan ng pasahero dapat. Tapos dyan nangyaring lindol. Sa moment na yan, yung bukas yung pinto, tapos yung palabas-pasok ng pasahero, biglang naglindol. Sir Chris, ano yung initial thoughts mo? Anong reaction mo nung naramdaman mo yung lindol? Siyempre, nakakatakot. Yung mga ganyang klaseng pangyayari, unang instinct mo ay umalis ka muna sa peligro. Tapos, siyempre, unang reaction ko ay lumabas din. Tapos, hopefully na hindi lumala masyado yung earthquake. Pero, siyempre, yung after ng mga lumipas na mga 30 seconds, siyempre, parang feel mo talaga na parang blessed ako na walang nangyari. Pero, at the same time, sobrang nag-alala ako tungkol sa mga kaibigan ko, ganyan. So, tinawagan ko sila kagad, kinontak ko sila kagad, ganyan. Oo. Anong nakita mo? Yung mga building o mismo yung bridge ba ng MRT nyo riyan at maging yung mga tren ba dyan ay talagang gumewang-gewang ba? Gumewang-gewang po. Oo. Yung mga building. Kita mo gumewang-gewang. Pwede ko kayong isend sa inyo mamaya isang video na compilation ng nasa Taiwan na mga iba't ibang tao nag-record ng video na isa na sa baba ng MRT na nakita gumewang-gewang talaga yung bridge. Tapos yung isa mismo nasa loob ng MRT mismo na yung hindi pa nakabukas ang pintuan, gumagalaw pa ang MRT, maraming natakot. Pwede ko send sa inyo mamaya video after ng call. Gaano kalayo itong area mo ngayon sa Hualien ba 'yon ang tawag? Gaano kalayo? Hualien. Reasonably distant pa rin. Siguro kung sakay ka ng train, mga 3 hours pa. Pero hindi ibig sabihin na hindi kami affected kasi may mga buildings din dito na hindi naman nasira pero yung mga under construction na building na may nahulugan na gamit ganyan. Oo. Pero thankfully wala namang casualty dito sa Taipei compared sa Hualien na as of now may 7 yata na casualty. Hindi ko alam kung update kung meron pang dumami pa pero ngayon may 7. Kumusta yung mga kaibigan mo, kababayan natin Pinoy dyan? Initially ang kanilang mga naranasan? Wala namang na-hospital so far? Wala. Yung the worst alam kong may nangyari ay yung apartment nila, maraming mga bagay na nagbagsakan ganyan. Tapos yung television nasira ganyan. Oo. So far yun lang naman ang mga na-damage. Sir Chris, gaano ka nakatagal dyan sa Taipei? At ito ba yung pinakamalakas na lindol na na-experience mo dyan? Dahil sabi ng mga residente doon na normal lang daw ang lindol
sa Taiwan. Pero ngayon, Pinakamalakas daw ito anong in pagkakaiba 25 years. ng lindol ngayon sa mga lindol na na-experience mo dyan before? Okay, well, sa pagtitira mo sa Taiwan, expected yan na every once in a while talaga magkakalindol. Pero ito yung talagang pinakamalakas na naranasan ng tao na especially kung after ng 2000s na pinanganap, ito talaga yung pinakamalakas. Merong malakas din dati ng 921, September 21. I think mga 90s, 1989 yata. Di ako sobrang sigurado sa date, pero yung 921 na lindol dati, malaking trahedya sa Taiwan yan. At siyempre, naranasan ko rin dati sa yung sa Pilipinas, yung 1990 na Luzon earthquake. Oo. So, medyo matanda na ako. Nabibetray ko sa inyo na medyo matanda na ako, pero naalala ko yung time na sobrang lakas ng earthquake doon. So, parang yung pakiramdam ko nung time na yan, compared sa ngayon din. Kaya kasing lakas ng feeling ko. Pero ngayon ba sa mga oras na ito, kumusta naman ang daloy ng kuryente? Kumusta naman ang trabaho? Nagsuspindi ba sila ng trabaho? Yung mga sasakyan ba, public transport, tuloy-tuloy pa rin? Nung lumindol, mga 1 hour hindi operative yung MRT. So nagsara. I mean, expected naman siguro yan. Oo. So maraming mga nagsakayan ng bus. So puno-puno ang bus. Di naman sobrang traffic, mas traffic pa rin ang EDSA kapag may sale ang Mega Mall. Pero syempre, medyo na-delay din ng maraming tao sa pagdating sa office dahil doon kasama din ako, na-delay din ako ng mga 1 hour. Dahil sa pag-stop ng MRT tapos kailangan sumakay ng bus, ganyan. May may mga aftershocks pa ba ngayon kayong nararanasan? Oo, naranasan ng 7 aftershock. Di ko alam kung magkakaroon pa, pero nung lindol, for the first 3 hours may 7 aftershock, tapos yung isa malakas din. Yung pataas pababa pa. May mga kumontak na ba sa inyo mga Pinoy dyan mula sa ating embahada, sa ating gobyerno? So par ba may mga umaalam ng inyong kalalagayan dyan? Wala naman. Pero wala naman kasi, okay lang naman kasi ako eh. Hindi naman ako sa epicenter ng lindol. So yeah, wala naman, okay lang naman ako. Siguro kahit doon sa Hulian ba yun, wala naman. Mukhang walang nasugatan naman. Sir Chris, paano naman nag-respond yung mga local authorities, lalo na yung mga nakasakay sa MRT? Paano kayo inasiste ng mga otoridad doon? Pinalabas kami ng MRT. Siyempre. Yung iba pa kasama ako, ang kulit pa eh. Yung after nung lindol, siguro mga after 10 minutes, bumalik pa kami sa MRT, tapos nilayas kami ng authority. Sabi, hindi pwede sumakay. Labas muna kayo, ganyan. Sasakay. Yung Sir Chris, after ba ng 10 minutes na yon, wala na kayong naramdaman na any paginig? Wala na. Parang iniisip namin paano naman kami pupunta ng work ng ganito. Yan yung mindset ng tao na after 10 minutes. More or less. Pero sabi, meron pa pala akong idadagdag na may MRT line dito na nasa Panchaw na siya, circular line siya, parang wing siya. May crack sa bridge nila na kaya ngayon hindi pwedeng gumalaw ang MRT doon. Nakita ko rin sa video. Pero sa tansya mo, mga ilang segundo talaga itinagal ng lindol? 30 to 40, mga ganyan. Seconds? Yeah. Aba, matagal Oo, medyo may katagalan ngayon. Sige, mag-iingat kayo riyan. I'm sure nakontak mo na naman ang family rito. Baka may mga nag-aalala. Ikaw naman for sure nakontak mo na yung family mo. Okay naman sila. Okay din. Lahat ng kakilala ko naman okay naman. So, thank God. Diba? Nakatakot talaga. Sir Chris, panguling tanong na lang, kumusta naman yung pagresponde ng gobyerno dyan sa biglaang malakas na lindol sa Taiwan? As best as possible naman ng respond nila. Yung dito naman sa Taipei, wala naman silang kailangan masyadong gawin aside from yung kailangan i-make sure na yung lines na dadamay ng earthquake i-stop muna ng train at yung sa MRT rin. Pero ngayon gumagalaw na ulit yung MRT. Tapos sa naman sa Hualien, nakikita ko naman sa news na na yung mga nagpagsak na building, pumupunta na yung mga fire rescue na palabasin yung mga tao dun sa mga nabagsakan na building ganyan. So, yeah. At kuha naman
Tuloy-tuloy yung trabaho, klase, trabaho, walang suspension. May suspension pero hindi kami kasama dyan unfortunately. Pero mayroong suspension, no. Sa ibang mga areas. So, anyway, Chris, salamat ng marami. Mag-iingat kayo riyan. Salamat po. Salamat. Maraming salamat, Sir Chris. Si Chris Joe, ang isang OFW video editor sa Taiwan.